Paano nga ba maging ina? Ina sa isang batang hindi sumusunod sa takbo ng mundo. Ina sa batang may sariling ritmo. Araw-araw sinusubukang unawain. Araw-araw ay nagdarasal na sana'y maintindihan din siya ng iba. Ito ang kwento mula sa mata ng isang ina na patuloy na nagmamasid, maalay at lumalaban. Lubog pa ang araw subalit siya ay gising na. 11 estasyon sa LRT sakay sa jeep at paulit-ulit na biyahe mula Malaya hanggang sa Esteban. 6 na beses sa isang linggo hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Si Lerma ay isang contractual na lady guard sa CEU. Sa likod ng mga ngiti at pagbati bilang isang lady guard, may isang binabantayan si Lerma na tila hindi siya mapakali. Isang bagay na kailangang intindihin ng isang pusong ina. High school na noon ang anak niya si T-Wart nang masabi sa kanya na may kakaiba pala sa kilos, sa galaw, at sa pananahimik nito. Si T-Wart kasi, nung maliit siya, hindi pa talaga pansinin. Napansin ko lang yan nung time na dito nang pumapasok na siya ng high school. 3rd year or nito lang, katatapos niya ng 4th year, nagkaroon ng incident sa school na ang sabi ng teacher ay bigla na lang daw siya nagsisigaw. Sumigaw daw ang bata. Walang dahilan, walang babala. Akala ng iba, bastos o suwail. Ngayon, ang ginawa ko, nag-consult ako sa diagnose ni Doc Eva, kinausap siya, ganito ganyan, may mga tinanong sa kanya. Doon pa lang sa mga tanong, nalaman na ni Doc Eva na si Ralph ay merong, tingin ko sa kanya, may ASD level 1 siya. Ang level 1 autism ay ang pinakabanayad na spectrum. Nakakapagsalita pero hirap sa social cues at pakikipag-ugnayan. Pero ang kanya naman, hindi tulad ng ibang mga spectrum disorder na over. As long na pwede naman siya sa therapy, kung kaya naman therapy, pwede daw, gagaling daw. Payo ng doktor, pwede gumaling sa therapy. May pag-asa raw. Umilaw ang mundo niya saglit, pero agad ding dumilim. Kasi sa presyo ng isa, gutom na ang kasunod. Pero as long na hindi namin talaga kaya magpa-therapy dahil nag-try na ako maghanap, napakamahal talaga. Mga per session, hamak mo 50,000 ang hinihingi sa amin. Saan naman ako kukuha ng 50,000? Diba? Hindi naman ganun kalakihan yung sahod namin mag-asawa kahit sabi mo pagsamahin yung sahod namin. Eh, syempre, binabudget din namin yan. Food, tapos kung ano-ano pa. Therapy, malayo sa kaya. Kaya tinataya niya ang boses kausap ang anak araw-araw. Walang bayad, pero may pag-asa. Kaya hindi ko ma-afford na ipa-therapy siya. Ang ginagawa ko na lang, kinakausap ko siya. Pinapaliwanag ko sa kanya kung ano yung kumbaga ano yung kakulangan niya pero hindi siya kakulangan. Sa bawat tingin na may sukat, siguro ang mundong mapanghusga ang tunay na nagkulang. Ayun ang paliwanag sa akin ni Doc Eva. Kaya sa akin, tanggap ko na ganun siya. At hindi ko siya kinakahiya. Hindi dapat ikahiya. Sa kabila ng saloobin ng iba, hindi siya itinuturing na iba. Tahimik, mabait, at damang may malasakit sa mga tao. Sa pagkakataong ito, aming kinapanayam si T-Wart upang masilip kanyang kalusugan at kabutihan ng panglipunan sa kanyang pang-araw-araw na laban. Yung pag-aaral po, yes, 5:30 in the morning. Take some breakfast, go to shower, brush your teeth, and then wear your uniform. Sa kabila ng lahat, ang araw-araw ni T-Wart ay simple at maayos. To be a businessman and a culinary chef. May pangarap. Sa murang edad, malinaw sa kanya ang gusto niya. Makapagluto, makapaglayag at makasama sa isang barkong kay laki ng mundo.
masipag sa pag-aaral, huwag masyadong kontrolin ang sarili mo. Kailangan mo lang matutunan ng sa pag-iisip, syempre. Sa pagkakataong ito, siya naman ang may gustong sabihin para sa mga batang tulad niya. Sa bawat salita, may bigat, may tapang at higit sa lahat, may pag-asa. Habang si Twart ay may baong tapang para sa iba. Sa kabilang dulo ng kwento, may isang ina na pilit tinatago ang bigat ng mundong pasan niya mag-isa. Hindi niya ito ipinapakita, hindi siya pwedeng mapagod. Hindi siya pwedeng sumuko kasi para sa mga anak niya, siya ang sandalan. Sa totoo lang, pilit ko lang kinakaya talaga. Kasi ayoko mag-breakdown or ayoko makita na anak ko na pinanghihinaan ako ng loob. Kasi parang ang gusto kong ipakita sa anak ko, kaya ko siya i-handle. So far na kaya ko siyang patunayan na or kaya kong bigyan ng maayos na buhay ang anak ko. Kahit ganyan siya. Araw-araw niyang tinatahi ang lakas sa gitna ng pagod. Ina sa uniforme, haligi sa bahay, sandalan ng lahat, pero hindi siya bakal. Tao rin siya. Mahirap sa isang nanay na katulad ko. At sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang itago. Nakita niyo naman kung ano yung trabaho ko sa school. Araw-araw rubing, bantay, ganito, ganyan. 12 hours nakatayo, mahirap. Tapos babiyahe ka pa araw-araw. Kinakaya. Kailangan kayanin kasi andyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Pero mahirap. Ayaw mag-breakdown. Kumbaga, dumadating sa akin yung breakdown, pero hindi ko pinapakita sa kanila. Napapagod na rin ako sa totoo lang. Kabila ng lakas na nakikita, may pagod na hindi sa sinasabi. Hindi lang sa pagod na physical, napapagod din ako sa kaloob-looban ko na. Sa gitna ng lahat na kinaya niya, may tanong siyang hindi niya masagot. Bakit ganito? Sa dami-dami naman ng tao sa mundo. Dami-dami naman ng tao sa mundo. Pero sa dulo ng lahat ng tanong, natutunan niyang hindi lahat kailangang masagot. Ang mahalaga, mabuhay, mahalin sila at alagaan. Panginoon, bigyan mo pa ako ng habang buhay hanggang matutong tumayo sa sariling paa ang mga anak ko. Kailangan lang nating mahalin, ingatan, at kumbaga pray lang na sana bigyan pa ako ng mabuhay ni Lord. Kasi sinasabi ko sa kanya, mawawala din ako, hindi habang panahon na kasama mo kami ng daddy mo. Kailangan mo rin tumayo sa sarili mo mga paa. Hindi man palaging bukang bibig, may mga salitang sapat na para iparamdam ang lahat. Thank you for everything to be nice. But for now, thank you for everything. Yes. Love you too, Ma. Ang alam ko sa isang autism spectrum disorder, para siyang tama ba yung term? If not in an offensive way, it's like a type of an abnormal disorder ng isang individual that requires a specific special need from another professional that knows how to handle them professionally. Mas kailangan nila ng special attention sa paligid nila or sa mga may mas alam how to take care of them. I think ASD is something na parang need ng special attention. Mula ng lahat ng ating narinig, isang tanong ang nananatili. Gaano nga ba natin nauunawaan ang autism spectrum disorder? Kaya't sa aming munting panayam, tinanong namin ang ilan. Ano nga ba ang alam nila tungkol sa autism spectrum disorder? Kung ikaw man ay nag-aalinlangan pa, narito ang isang maikling animasyon na inihanda ng aming pangkat upang maghatid ng mas malinaw ng kaalaman. What is ASD?
ASD, or known as Autism Spectrum Disorder, a complex developmental condition that affects how a person communicates, relates, and experiences the world. 1 in every 100 Filipinos is on the autism spectrum. That's 1.2 million Filipinos, sons and daughters, friends, and co-workers in our country living with autism. Autistic people have the same rights as everyone else. To health, to education, to opportunity, to dignity. Yet many face stigma, discrimination, even abuse. They are denied access to the services they need and often denied their full humanity. Early signs can appear as early as the first year of life. But many Filipino children with autism are not diagnosed until school age, if at all. The estimated 140,000 Filipinos on the spectrum, only 10% have been formally diagnosed. Many go unnoticed, many are misunderstood. Autism spectrum disorder is comprised of 3 levels of severity, each reflecting the unique needs of individuals. Those at level 1 may need support as they navigate challenges in communicating with neurotypical peers. Individuals at level 2 face more significant hurdles in engaging in socially appropriate communication, and often require substantial assistance to help manage atypical social behaviors. For those at level 3, the need for very substantial support is paramount as they experience severe challenges such as intense distress during transitions and significant difficulties in communication. Itong kwento ay paalala. Hindi lang katawan ang dapat inaalagaan, kasama ang damdamin, ang pag-iisip, ang kabuuang pagkatao. Ito ang tinutukoy ng Sustainable Development Goal 3, ang kalusugan at kagalingan ng bawat isa. At para maganap ito, kailangan ng kaalaman, kailangan ng unawa, kailangan ng pagtanggap. Simula ito sa pagtingin ng pantay-pantay ang halaga ng bawat isa, may condition man o wala. Kwento ni Ate Lerma, hindi lang natin nakita ang isang ina. Nakita natin ang lakas na pilit pinaghahawakan kahit pagod na. Sa pagtutok niya sa anak, minsan nakakalimutan na rin niyang alagaan ang sarili. Sa mata ng marami, simpleng bata lang si Tord. Tahimik, mabait, pagalang, pero sa likod ng mahinhing kilos niya ay isang laban na hindi agad nakikita. Pag-unawa sa sarili, pagharap sa mundo, at pag-aalaga sa kalusugan niya, pisikal, emosyonal, at mental. Let's create a world where they are seen, where they are heard, where their potential is not just accepted, but celebrated. Autism is a spectrum, so is humanity. Let's embrace every shade of it. Ang kwento ni Tiwart at Ate Lerma ay isa lang sa milyon. Isa lang sa mga alikabok na lumulutang sa hangin. Tahimik, matatag, pero hindi palaging nakikita. Ito ang aming munting ambag. Isang pagsilip, isang paalala, at isang panawagan. Alagaan natin ng isa't isa para sa isang mundong mas may malasakit, para sa isang kinabukasang may tunay na kalusugan at kagalingan, para sa lahat. Oo. On na yan, on na. Mag-podcast na talaga. Every time na pupunta tayo sa school, mag-ganun na. Podcast tayo. Dalhin mo yan, sir. Ha? Mashoot ngayon. Fulfilling. Very fulfilling na natapos. Inspiring. Grabe. Nakaka-insightful, actually.
Life-changing. Alam mo naman. Okay na ako dito. Wrong experience. Natakot ako sa yung mga multo. Ako naman. Walang mag-video sa'yo. Okay na. Okay. We're done, guys. Tita boy.